Dumako na po tayo, mas maganda lalalimin natin, napakaganda ng ebanghelyo. Gusto ko yung iniisip ko lalalimin natin, yung ano ba talaga ibig sabihin ng mga 'to 'no. So, i-review po natin ano nga ba sa mga alam ko nakapagsimba na, ano ba ang ebanghelyo ngayon? Ito'y Lucas chapter 6 verse 27 to 38. 'Pag nilayan po natin mga kapatid, makinig ang may pandinig. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, ibigay mo pati ang inyong baro. Bigyan mo ang mga bawat naghihingi sa inyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo ring bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pa gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asa ng mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayoy, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol, hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksikliglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin ang gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoong Hesukristo. Ayan, so kaya pa ba? May question kagad ako sa inyo, may question kagad sa atin si Lord, kaya pa ba ang the demands for salvation? No, it's a challenge, no? Ngayon dito china-challenge tayo. Dito nung po nabasa ko kanina sa misa, naalala ko kaagad dito. Ang unang-una kong naalala yung sinasabi ng nakakalungkot yung mga ibang sekta na faith alone, no? Faith alone. Nakakatakot 'yun, hindi na kailangan gumawa dahil isa sa mga dahilan nila ito po'y sa aklat ng Efeso. Ang sabi nila, sabi sa Efeso kasi 'pag binanggit mo dahil sa maling unawa nila, ang sabi daw dito, ito'y laging sinasabi nila 2:8 hanggang 9 'no. Sabi niya, "Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong ng pananalig." Ito, pananalig kay Kristo. "At ang kaligtasan nito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa inyo." Pagka pansinin niyo po, hindi mula sa inyo. Tapos ano pa sabi rito? Hindi hindi ito dahil sa inyong mga gawa, sabi sabi ng mga ibang sekta. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 8 and 9.
So, hindi daw dahil sa mabubuting gawa natin, hmm. So, hindi nila naintindihan ang konteksto, eto yung konteksto nun. Ano ibig sabihin nun? Hindi dahil sa mabubuti mong gawa na sarili mong desisyon at sarili mong batas. Ang mabuting gawa ay dapat sa Diyos, which is eto nga yun. Kaya ang sabi niya, kahit ang makasalanan ay gumagawa ng kabutihan sa mga makasalanan. Pero makasalanan pa rin yun. In other words, yung paggawa mo ng mabuti, kapatid, hindi uubra sa Diyos yan kung sa'yo lang galing yun. Dapat ang paggawa mo ng mabuti ay galing mismo sa batas ng Diyos. Ano ba yung mga batas ng Diyos? Eto na yun. Kasi hindi siya normal for a people na para sa mga tao ngayon, lalo na sa secular world, hindi kasi siya normal, hindi normal sa tao yung paano mo ibigin ang kaaway mo? Araw-araw kang inaasar, araw-araw kang sinisigawan, araw-araw kang pinagagalitan, paano mo iibigin yun? Ito yung demands for salvation, ito yung sinasabi niya, kaya sabi ng mga ibang sekta, hindi mo kailangang gawa, sabi niya gawan mo nga ng mabuti. Nakakatakot yung mga turong na hindi mo na kailangang gumawa ng mabuti dahil dun sa maling interpretasyon nila rito. At 'pag binasa mo sa GIS, yun po yung solution. Kung iintindihin natin mabuti itong ginagamit na talata ng mga born again at sino man. Ang sabi sa GIS, malinaw po ito, sabi rito, dapat intindihin kasi natin yung mga binabasa natin. Sabi rito, sa 9 sabi niya, "Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't wala dapat ipagmalaki ang sinuman. Dahil sa inyong gawa, personal, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo." Kaya sa GIS sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So mayroon siyang paggawa ng mabuti, kaya lang paano? Na tinalaga ng Diyos para sa atin. In other words, yung mabuti mong gawa, lahat ng batas ng Diyos, yun ang mabuti, hindi dahil sa mabuti mong gawang sariling gawa. Doon ang bagsak ng mga born again at ibang sekta. Hindi nila naintindihan ito. Yung sarili mong gawa na kung wala kang Diyos, ang sariling gusto ng tao, sarili mong ang iibigin ko lang yung mahal ko, ba't ko iibigin ng kaaway? Yun ang ibig sabihin nun. Ang mabuting gawa, normal na gawa ng tao, hindi naintindihan ng ibang sekta 'to. Ang ibang sekta hindi na daw kailangang mabuting gawa. Akala nila lahat ng mabuting gawa, pati batas ng Diyos hindi puwedeng gawin, mali. Napakamaling interpretation ng mga born again dito na hindi mo daw kailangang gumawa ng mabuti. At when in fact 'pag binasa mo sa Diyos, yung paggawa ng mabuti galing sa utos ng Diyos. Ano po yun? Ito yun, ibigin mo ang kaaway, ha? Tapos kapag may nangutang sa'yo, huwag ka na maningil. Puwede ba yun sa mga tao ngayon? That's exactly yung sinasabi rito. The demands for salvation, hindi siya gano'n kadali. Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo 'no, sa 7:13 ng Mateo, makipot talaga ang pinto papuntang langit. Makitid ang daan, makipot ang pinto, maluwang ang daan papuntang kapahamakan. Bakit? Dahil yung gusto ng tao ay taliwas sa gusto ng Diyos. Talagang gano'n ang kaya nga kokonti maliligtas, kaya nga sabi ko gusto ko talaga i-ano 'to na talagang 'pag nilayan nating mabuti ang konteksto nito. Jesus is challenging us. Kasi bakit? Ginawa niya 'yun, eh, nagawa niya bilang tao. May tinanong po, meron po akong nakausap na isang matanda siguro mga 80 years old. Madaling magalit, may kaaway siya, may 'pag nagalit yun ganito, ganyan. Tapos nasabihan ko nun during that time, charismatic na ako din nun 'no. Siguro that was 7 years ago o 8 years ago. Sinabi ko, "Tita," sabi ko, "kailangan magpatawad." Sabi ko gano'n kasi sabi ni si Lord nga nakapagpatawad. 'Di ba sabi niya, "Patawarin mo sila, hindi nila alam ginagawa." Ano sabi nung matanda? Palasimba yun, kasi sabi niya, kasi Diyos siya, kaya niya magpatawad. See?
Nakita mo yung mindset ng tao? Kasi Diyos siya. Nakalimutan ni tita, nakalimutan nung lola na tao siya during that time. And he set an example for us, for all of us, bilang tao. Hindi siya lang Diyos during that time, tao din siya na nasasaktan. So he set an example para makita natin sino ba maliligtas at paano ba maliligtas. Ito 'yun. Batas kasi ng Diyos 'yun, hindi batas ng tao. So dun pa lang, bagsak na talaga yung mga tao. Ba't ko iibigin 'yan, kaaway ko 'yan, eh. Ba't hindi ako maniningil? At ba't binigay ko yung ano ko tapos ibibigay ko pa yung iba? Tapos sinampal ako, ibibigay ko pa. Yun ang demands for salvation, yun ang challenge ni Lord sa'tin para maligtas. Dahil 'pag hindi mo ginawa 'yan, ay bagsak tayo. It's a challenge for us. Kailangan mag-grow ang faith mo in loving our neighbor. Dun makikita, eh. Kaya nga minsan sinusubukan ka, 'di po ba? Mapapansin niyo kapagka yung ayaw na ayaw mo na kay Lord ka na, pansin niyo na po, yung ayaw na ayaw mo ibibigay sa'yo ng Diyos. Amen? Yung mga nakakainis na tao ibibigay sa'yo. That's challenge. Kaya nga sabi ko minsan sa ano ko, subukan mo yung mga na kay Lord na, subukan mong galitin. That's challenge. Subukan mo siya kasi that's challenge. Kung hindi pa siya nagbago, delikado kaligtasan nun. Kasi even Jesus challenges us. Si Jesus challenge tayo. So sa mga kapatid, talagang hindi gano'n kadali. But the good thing is nakarating sa atin 'to. Ilan na kaya mga taong namatay na hindi nasunod ito? Bilyon-bilyong tao na hindi kayang sundin ito. Kaya kokonti maliligtas. It's a challenge for us. Do we really grow in love, in following of God's will? Kasi nandun po yung grow natin. Kapag madali ka pang mainis ngayon, you're not yet, no, in the Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, it's all about humility. Pagpapakababa po ito sa ating lahat, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat. Ito ay challenge tayo magpapakababa. Kaya nga siya nagpakababa. He set an example for his own words, for his own commandments. Kaya niya, eh. Kaya sabi niya, kung kaya ko 'to, kakayanin ninyo. And that's demands for salvation. So napakamali ng mga protestante, no, ibang sekta. Faith lang, bagsak ka kaagad kapag faith ka lang. Ayan, ang dami mong dapat gawin. Gumawa ka nga ng mabuti sa mga masasama, eh. Kakaiba ito, ano po? But it's really challenging, this gospel challenging us, lahat ng tao sa buong mundo. Sana mai-share niyo po ito. Ang kaligtasan hindi siya gano'n kadali. Sinasabi ng mga tao, "Okey na ako, ganito lang ako, eh. Ganito na talaga ugali ko." Mali. Eh, huwag kang umasang maligtas, delikado masunog sa impyerno. Napakadali mo pa rin magalit, napakadali mo pa rin mag-ano dito, ang pinag-uusapan dito, impyerno. When you meet Jesus, do you really following His word? Kaya sabi niya, 1:12:48 ang sinasabi sa atin lahat. This is a challenge for us. Sinasabi niya sa atin, ang salita ko ang hakatulong sa inyo, and ito po ang salita ni Jesus mismo. Do we really grow in love and faith? Kapag nagagawa na natin ito, mga kapatid, brothers and sisters, nandun na talaga yung kaligtasan. Hindi siya gano'n kadali. But that's demands, but that's a commandments whether we like it or not. Kaya nga patawarin mo mga kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama. That's a commandments. So sabi ko nga lagi, Lord, sino maliligtas? Kaya kokonti. O naalala ko yung sinabi niya, kokonti makipot dahil hindi nila gagawin 'to, eh. Biro mo, mo bini ninakawan ka na, ibibigay mo pa yung iba. Eh, ngayon 'di ba na mapagsabihan ka lang, masaktan ka lang ng isa, bumabalik ka na ng pagmumura, amen? Konting-konting ano lang, konting napakakonting bagay lang 'di ba, ang daling magalit ng mga tao. So, paano mo expected maliligtas ka? We're talking about salvation and we're talking about the challenge of Jesus.
Totoo po mga kapatid, we need to make it serious. Ang mga kaparian natin, yes, ang mga homily, yes, okay po yan. But pag nilaliman mo yan about salvation, mabigat yan. Kung lalalimin natin ang pag-aaral dito sa ebanghelyong 'to, maraming babagsak dito pagdating sa impyerno. Maraming maiimpyerno pagdating dito. Ako po, gusto ko po seryosohin talaga 'to dahil ito ang hindi kayang gawin tayo, lahat tayo. Ito ang mabigat na gawin ng mga tao. Biro mo, napakabigat nito, pero kung nagawa ng Diyos, ni Jesus bilang tao at nagawa ng mga santo, tao po yung mga yon, ibig sabihin kaya rin nating gawin. So mag-iiwan po ako ng tanong sa inyo, do you really grow in faith and love? Ito po yung challenge sa atin ni Lord Jesus. Kapag hindi pa natin nagagawa ito hanggang ngayon, kapag hindi pa tayo pasensyosa, o wala pa tayo, no, sa pagiging humble o pagiging mababa loob, kailangan siguro natin examine our conscience today. Nagagawa ko na ba 'to, o mataas pa rin ang ere ko, o ma-pride pa rin ako? 'Pag nagawa na natin 'to, kapatid, you really grow in love and faith. Palapit na tayo sa ating kaligtasan nun. Amen. Yun na po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory.